Ninyo ay tungkol ho dito sa nangyari sa bata, itong grade 4 student na namatay, baka matapos dito sa deworming itong pampapurga na inadminister ng kanilang eskwelahan diyan ho sa Cavite. Ano ho ba ang anong hakbang or meron ba kayong let's say panawagan sa hanay ninyo diyan sa Parent Teacher Association sa Cavite? Actually, talaga po meron po kami dapat Go ahead. bilang sa DepEd, pati rin po para marinig po sa national. Sir Dave, pakiulit lang, no? Medyo napuputol lang. Pakiulit lang yung sinabi nyo, yung statement na yon. Kaya po, hihimukin ko po ang mga lahat po ng miyembro ng National PTA, lalo na po yung presidente namin na si Sir Willie Rodriguez, na magkaroon po kami ng isang panukala or proposal po. Hindi lang po sa DepEd, kayo na rin po sa ating pong national government. Kasi po, actually katulad po na pag-usapan namin kanina nila Kong Dani, nila Kong Bante, regarding po sa nangyayaring yan. Kasi ngayon po parang nawawala na po yung protocol. Oo. Yung proper assessment po, dapat po yung mga nag-screening po ay yung mga health worker po natin. Kasi po meron po mga nangyayari yan na merong mga entry induction po na mayroong side effect yung gamot. Nakukulang na rin po ng briefing para po sa mga magulang. Mm-hmm. Kaya po nagkakaroon ng ganyan. Hindi naman po natin sinasabi. Actually, ano lang naman po yan Hindi naman po talaga matinding case. Kaya yun nga lang po talaga may namatay. Oo nga Kasi, ever since po talaga, kahit po ako, meron na po tayo yung mga bakuna, yung deworming. Ang nawawala na lang po talaga ngayon sa atin ay yung protocol po na ginagawa o yung proper assessment po. So, ibig para po sabihin... maiwasan ganyan. So, sa pananaw ninyo, Sir Dave, yung protocol, no, merong kakulangan doon. So, ibig sabihin, yung mga otoridad, no, yung mismo sa eskwelahan, dahil dati na raw pala ginagawa ito yearly thing, pero bakit kakaiba daw yata yung gamot na pinainom sa kanila na mas malaki or whatever, nag-cause ng infection at hindi lang siya talaga. Buti siya kasi yung buti yung mga iba hindi walang nangyari, medyo pero rin sila, nagkaroon din ng sakit na ganun din as a result of that deworming activity. Hindi po natin masasabi kasi hindi naman po ibababa ng taga-DOH yan. Kung talaga po may side effect yan. Ang problema lang po kasi, di ba po, yung pagbibigay ng mga gamot, kailangan po tinitimbang yung bata, ina-assess po yung bata kung ang bata po ay may sipon, may upo, may lagnat, para po kung halimbawa magkaroon ng, tapos binibriefing din po yung mga magulang na ito po ang side effect ng binibigay ng gamot sa deworming. Binibigyan sila ng proper knowledge na pagkatapos inumin to, kung ano yung magiging side effect, kung anong gagawin, at kung kailan dapat dali na sa ospital. Yun lang po nawawala po talaga sa atin. Naiiwasan naman po yan Kaya nga. Talaga lang po talagang, kasi po ngayon ibigay lang po ng papel sila teacher. Pero, ibigay lang po padali sa magulang. Parang waiver, papipirmahin, papayag po ba kayo na deworm tong anak nyo? At ipirmahan nyo lang. Yun ang mga alamin natin kung meron silang pinirmahang waiver. Kasi ang parang sinasabi nyo, siguro iba-iba siguro yung immune system ng mga bata. So it doesn't apply to one na pareho rin sa isa, di ba? So ibig sabihin, yan ang protocol na gusto nyong mangyari. Na i-assess muna yung bata kung kaya niya ba itong gamot, wala ba siyang side effect, yung mga ganon. Tama? Opo, yun nga po yung tinatawag na introduction. Okay. Ano po yung magiging cause after inumin ito ng bata, ano yung magiging side effect, kung may pagkahilo ba, pagkasakit sa ulo, pagtatay, kung ano pa man po. Okay. Nako, maraming salamat Sir Dave sa oras ninyo at syempre babantayan natin tong story na to, hindi natin to bibitawan. Salamat po. Ay maraming salamat po. Kami rin po sa national at tututok din po kami dyan at nakalampagin din po namin kung sino po ang dapat kalampagin para po mabigyan ng maayos. At maraming salamat po sa tulong nyo rin po. Sige po. Po sa lahat sa buong Pilipinas po ang pag-isang kaalaman kung paano maiiwasan ang mga pangyayari ito. Nako, salamat. Okay. Yan si Dave Angeles, siya ang chairman ng National Parent Teacher Association ng Cavite. At
nako, hindi ho natin bibitawan tong story na to. Lagi ho natin tong kakalampagin. Anyway, ako po si Danny Buenafe at bago kami magtapos ay nako, batiin ko lang muna to ha. Ito pala, laging nanonood sa aking programa si Luciana Olalia Barillos ng Barangay Ginatan, City of Ilagan, Isabela. Mami, maraming salamat. Si Mami Luciana, always watching. At saka yung anak niya, si Dr. Chanda Barillos sa Ilagan, Isabela. Maraming salamat ho sa inyong panonood.